depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. So, tinagal-tagal ko ng isang breakup coach for almost 7 years or something. Ito ang pinaka-importanting part na hindi nyo pwedeng ma-miss. Ito dapat yung ma-realize ng ex mo yung pagkakamali niya. This is the most important part of all. Siyempre, meron ng papasok na question sa'yo. Paano coach kung kasalanan ko yung hiwalayan? Paano nyo ma-realize yung pagkakamali niya? Siyempre, dun papasok yung question na, gusto mo ba talagang bumalik yung ex mo sa buhay mo? Kasi kung gusto mo talagang bumalik yung ex mo sa buhay mo, dapat laging nasa isip mo na kahit kasalanan mo pa or mali mo, dapat ang ex mo ma-realize niyang mali pa rin siya. Napaka-unfair, no? Pero ganun to nagwo-work. Isa sa mga pinaka-moment na magre-regret, magsisisi, ang ex mo ay dapat ma-realize niya na nagkamali siya. Kahit mali mo pa, dapat ma-realize niyang mali siya. Talaga coach, kahit mali ko pa, kahit ako pa yung nagkasala sa relasyon, dapat niyang ma-realize na mali siya. Yes, dapat niyang ma-realize na iniwan ka niya, sinaktan ka niya, hindi ka niya binigyan ng chance, niloko ka niya, dapat niyang ma-realize yung bagay na yun. Grabe naman yun coach. Bakit kailangan niyang ma-realize yung bagay na yun? Ako yung nagkamali. Uulitin ko, kapag na-realize ng ex mo na nagkamali siya, doon mag-i-start ang pagsisisi. Kasi hindi yan agad magsisisi, hindi yan agad mangyayari pagkatapos ng breakup. Merong specific moment na bigla na lang siyang magigising. And ito yung core thesis ko dito eh. Realization happens in silence. Okay? So, bakit hindi siya agad nagsisisi? Dito ba pasok yung tinatawag nating emotional high after breakup? Kasi merong pang freedom, merong relief kasi natanggal ka na sa buhay niya. So kahit pa paano may relief yan. May ego boost, pakiramdam niya tama yung desisyon niya. Yung unang feeling ng ex mo is tama yung desisyon niya after breakup. Pero magkakaroon siya ng tinatawag nating distraction phase. Kasi ang mangyayari, magiging busy siya with friends, social life, or possible, baka may rebound or may bago. Magiging busy siya, kaya walang space na magre-reflect. Ang magiging pinaka-turning point natin, kailan magsisimula ang realization? Kapag nawala na yung ingay, kapag nawala na lahat, kapag wala ng chats mo, updates mo, emotional reactions mo, doon na papasok yung self-reflection. Kapag hindi ka na available, mapapansin niya, hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagre-react, hindi ka na predictable, nawawala yung sense of control niya. Kapag nararamdaman niya ang void, biglang nawala yung emotional support, routine ninyo, comfort na binibigay mo dati, doon niya mararamdaman na parang may kulang. Sandali lang coach, busy siya sa rebound niya, busy siya sa friends niya, busy siya sa social life niya. Sigurado bang marirealize niya ako behind those things? Alam ko kinakabahan ka, pero dito papasok yung confidence after breakup. Hindi pwedeng hindi ka magiging confident sa sarili mo after ng breakup dahil napaka-importante nito. Lagi niyong tatandaan, kapag nagkaroon ng breakup, magtiwala ka rin sa sarili mo. Ikaw kasi wala kang tiwala sa sarili mo na minahal ka rin niya, no? Masyadong mababa yung tingin mo sa sarili mo. Maniwala ka rin. You need to believe yourself na at the end of the day, huwag ka magpapabasag doon. Maniwala ka pa rin sa sarili mo na mahal ka pa rin niya. Coach naman ba't ako maniniwala sa sarili ko? Di nga niya ako mahal, iniwalayan nga ako Hindi kasi yun yung point. Ang point ko dito, maniwala ka na mahal ka pa rin niya, pero kailangan lang niyang ma-realize. Kailangan niyang ma-realize yung eksaktong moment na yun. Paano niya ma-realize yun, coach? Kung may rebound nga siya, may kasama siyang iba. Kasi wala ka na. Kahit may kasama pa siyang iba, kahit may kasama siyang kaibigan. Kasi wala ka na. Kahit sabihin natin kasama niya yung bago niya. Kahit sabihin natin na kung saan na sila nagpupunta, kasama mga kaibigan niya, kasama yung bago niyang promotion sa trabaho, everything. Kasi wala ka na. At yun yung bagay na magmamarka sa kanya. Kahit sobrang busy pa niya, dahil dun sa pakiramdam na wala ka na, mamimiss niya at mamimiss niya yun. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo sa part na to. Hindi babalik ang ex mo kung wala kang
tiwala sa sarili mo. Kung wala kang confidence sa lahat ng binigay mo, kung wala kang confidence sa sarili mo, walang babalik na ex. Ang exact moment of realization ay mangyayari lang kapag wala ng distraction, hindi ka na nakakausap. Biglang papasok yung thought na bakit pinakawalan niyo yung taong nandyan palagi. Yun yung hinahabol natin. Isa sa mga pinaka-turning point is yung maparealize natin sa ex mo kung bakit kanya pinakawalan. Lagi ka naman nandyan sa buhay niya. So, this will be called as loss aversion. Mas masakit ang pagkawala kaysa sa pagkakaroon. Memory bias. Merong mga good memories na mangingibabaw and contrast effect. Ikukumpara ka pa rin niya sa present situation niya. At dahil nakasanayan ka niya, kahit maganda ang present situation niya, yung nakasanayan niya sa'yo, yun pa rin ang hahanapin niya. Okay? Ito ang mga senyalis na nare-realize na niya. Una, merong random na pangangumusta, nostalgic messages, chine-check yung social media mo, binabanggit yung past nyo, or nag-a-attempt na mag-reconnect sa'yo. Pwedeng nagsisisi siya pero hindi pa rin siya ready bumalik. Kaya ano ang dapat mong gawin? 3 bagay ang dapat mong gawin. Number 1, you need to stay grounded. Siyempre, huwag agad ma-excite pag nag-reach out siya sa'yo. Do not break the silence too early. Hayaan mong lumalim ang realization niya. Huwag mo munang basagin. Huwag mo siyang i-spoil. Baka naman nag-chat lang sa'yo. Nagtatatalon ka na. Balikan na agad. And number 3, you need to maintain your growth. Kapag nakita niya mas better ka ngayon, mas tumitindi yung regret syempre. Hindi mo kailangan ipaintindi sa kanya ang value mo overall. Kailangan lang niyang maranasan ang buhay na wala ka. Yung buhay na nakasanayan niya, kailangan mong tanggalin sa kanya. At sa sandaling maramdaman niya ang kakulangan na iniwan mo, doon niya marirealize ang pagkakamali niya. Ito ang pinaka-foolproof. Kailangan nating dalhin sa puntong ma-realize ng ex ang nawala sa kanya. Ma-realize ng partner mo na nawalan siya. Ma-realize yan kapag kusa kang nawala at ikaw mismo yung gumawa ng way para mawala sa kanya. For more strategic points, pwede mo akong i-message dyan sa Philippine Dating Coach and andyan naman yung links sa mismong YouTube natin. Click mo lang dyan. Messages for private coaching dyan sa Facebook page. Thanks for watching.